Hello mga bata! Ngayon, mayroon tayong espesyal na bisita na nagdadala ng mensahe ng pag-asa. Lahat tayo, sabay-sabay nating patiin si Dolly the Hopeful Dove! Hello, Dolly! Kamusta mga maliit na kaibigan? Ako si Dolly, the Hopeful Dove. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng pag-asa? Ibig sabihin nito ay magtiwala na may magandang bagay na darating, kahit na parang mahirap ang mga nangyayari. Ang galing-galing naman, Dolly! Naranasan mo na ba ang magtiwala na may magandang bagay na darating? Opo! Nandoon ako sa arka ni Noah. Naghihintay ng tuyo na lupa pagkatapos ng malaking bagyo. Hayaan niyong ikwento ko sa iyo. Pagkatapos ng malaking bagyo, huminto na ang ulan. Ngunit, ang mundo ay puno pa rin ng tubig. Naghintay kami at naghintay. Ngunit, makikita pa ba kami ng tuyo na lupa? Pinili ni Noah na akong maghanap. Noong unang beses akong lumipad, flap, flap, wala akong nakita kundi tubig. Ay, naku! Ngunit, hindi nawala ng pag-asa si Noah. Pinadala niya ako muli at sa pagkakataong ito, ano kayang nangyari? Nakakita ako ng sariwang berdeng dahon. Iyon ang tanda na malapit na ang lupa. Sa ikatlong beses kong lumipad, hindi na ako bumalik dahil nakakita ako ng bagong tahanan. Iyon ang paraan ng Diyos upang magbigay ng pag-asa kay Noah at sa kanyang pamilya. At pagkatapos, naglagay siya ng isang magandang bahaghari sa langit bilang tanda na hindi niya papabayaan na magkaroon muli ng ganoong baha ang mundo. Kaya, mga kaibigan, tuwing ang mga bagay ay parang bagyo, tandaan ninyo, ang mga pangako ng Diyos ay nagdudulot ng pag-asa. Ngayon, mag-flap tayo ng ating mga pakpak at maghanda para sa Ark-Amazing Adventure ni Noah. Matapos ang baha, si Noah at ang kanyang pamilya, pati na rin ang lahat ng hayop ay nasa arka. Hindi sila makaalis at hindi nila makita ang labas. Ngunit nagtitiwala si Noah sa Diyos at matiwasay siyang naghihintay ng araw na ang tubig ay bababa. Maiisip niyo ba kung gaano katagal at kalungkot iyon? Isang araw, nagpasya si Noah na magpadala ng uwak upang malaman kung bumababa na ang tubig. Ngunit hindi bumalik ang uwak. Pagkatapos, nagpadala si Noah ng kalapati. Umaasa na makakakita ito ng lugar na pwedeng pagpahingahan. Pagkatapos ng 7 araw, muling ipinadala ni Noah ang kalapati. Sa pagkakataong ito, bumalik ang kalapati na may dalang isang espesyal na bagay sa tuka nito. Isang dahon ng olibo. Ang dahon ay nangangahulugang ang tubig ay bumaba na at nagsisimula ng muling magkabuhay ang mundo. Isang tanda ng pag-asa. At dumating ang kalapati kay Noah sa hapon. At sa tuka nito ay may sariwang dahon ng olibo. Nang makita ito ni Noah, nalaman niyang ang tubig ay bumababa mula sa lupa. Genesis 8 verse 11. Ang talatang ito ay nagsasaad na ang kalapati ay nagdadala ng magandang balita ng pag-asa, tulad ng kung paano ang Diyos ay nagdadala ng pag-asa sa atin, kahit na ang mga bagay ay parang hindi tiyak. Ang dahon ng olibo ay isang tanda na nagsisimula ng maghilom ang mundo, at si Noah ay maaaring nang magkapag-asa na ang mundo ay muling mapupuno ng buhay. Isang mensahe mula sa Diyos na tapos na ang bagyo at isang magandang bagay ang nagsisimula. Binigyan ng Diyos si Noah ng mensaheng ito ng pag-asa dahil mahal niya tayo at may mabuting plano siya para sa atin. Katulad ni Noah, maaaring dumaan tayo sa mga mahirap na pagsubok, ngunit ang Diyos ay palaging nagdadala ng pag-asa, minsan sa mga hindi inaasahang paraan. Alam nyo, ang kalapati at ang dahon ng olibo ay nagpapaalala sa atin ng pag-asa na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus.
katulad ng pagdadala ng kalapati na magandang balita kay Noah. Si Jesus ang nagdadala sa atin ng pinakamahusay na balita sa lahat. Siya ay dumating upang magbigay ng kapayapaan sa atin, magpatawad sa ating mga kasalanan at magbigay buhay na walang hanggan. Kapag nagtitiwala tayo kay Jesus, maaari tayong magkaroon ng pag-asa, anuman ang bagyo sa ating daraanan. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, wika ng Panginoon, mga planong magbibigay sa inyo ng kasaganaan at hindi pinsala, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ayon sa Jeremiah 29 verse 11. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na may magandang plano ang Diyos para sa atin, mga planong puno ng pag-asa tulad ng ibinigay na pag-asa ng kalapati kay Noah para sa isang bagong simula. Katulad ng pagbabalita ng kalapati ng magandang balita kay Noah, si Jesus ang nagdadala sa atin ng pinakamagandang balita sa lahat. Siya ang ating pag-asa. Kaya, anuman ang mangyari sa buhay, maaari nating pagkatiwalaan ng Diyos at malaman na siya ay palaging kasama natin, nagdadala ng kapayapaan at pag-asa